Bika Buwan, and we're blessed to have a very sunny day today in our Christmas fellowship diri sa CRIC. And karon, this is our first ever interview, one-on-one interview with Brother Glay and Ate Celine. And now before we can call them Sister Celine Emperado o si Brother Glay de Paso, but we can now call them Mr. and Mrs. Glay de Paso. Amen! So, this is the first time no sa atong diri na naghimot aging ani because sa ila nakita mabaw pa ila nakita sa mga tao, labi na sa mga youth, mabaw pa ila nakita. Ang usa pa na nakita nila karon. Pero karon, they will know more about both of your stories ba. And the reason nga ngano kamo gid among gipili because you are just newlyweds and you're new to this journey, and because of that we want to know more about both of your stories. So dili na to dugayo no. Before we start atong intentional podcast, let's all start with the word of prayer. Pinaka-importante no. So let's pray. Gaputa. Ginoong Diyos, salamat sa panahon na imong gihatag kanamo. Isip mo mga katawhan diri sa CRIC. Salamat Lord na imo kami gitapo para sa mga fellowship. And we thank you enough because you have been so great and loving to us. And I pray that you will help us. And today Lord, as we interview and hear the stories of Brother Glay and Sister Celine, I pray Lord that you will be exalted. And I pray that the people who will hear their stories will know Lord who you are, number one, and they will have something to bring when they go home, oh Lord. We thank you Lord for everything that you have done. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay. Welcome once again, Brother Glay and Sister Celine. Thank you for agreeing to do this podcast, no? To do this interview. Since you have just are newlyweds. So, na ko yung mga questions diri ha. And just to let you know, dili tayo ingon dili na ikon ha kanang grabe ka serious na questions. Let's just be easy going sa atong mga answers. And let's just ko lang gyud. Be natural in your answers ba, no? You don't need to be serious, pero partly serious sa diya ka mga questions, pero it's good that we did this way. So first question ako sa inyo, so it will be directed to both of you. First question is, when did you came to know Christ and how? Sa unahon na to. Or unsa? Bisaya. When did you came to know Christ, or kanusaan mo nakaila sa Ginoo? Ayo ba? O isa ning how nga og ngano. Sige. Ako yatag ni Brother Glay. Ngayong hapon, panday ako si Glay de Paso. Mahal na Celine, ako dahil si Jocelyn Emperado, Dimpaso, Pangutan na ni Pastor Alfredo, kuan. Ano sa ako nakakuan sa ni Binungisto sa kuan 2011. Ayoko. June 29 guro to 2011. Nakuan, nidagan ang panahon, nakuan na Guru. backslide. Ya, nabalik siya May gwapo kasi kayo. pag 2017. Namisita ko sa ila Sister Celine niya. Siya na lang mo padayon sa kuan. Once again, ngayong hapon sa tanan. Ako dahil si Jocelyn Dimpas. So ako'y padayon nung gikuan ni Brother Glay. Nakailang ko sa Ginoo sa katong namisita na
siya. Namisita siya sa amo ang nay nag-Bible study, dayon ako nilipot ko sa luyo. Okay. Mahadlok sa first ko lang daan is mahadlok, basit niya na question and answer, may nga na niya plus wala pa ta kailang tuod ka nakaila ta sa Ginoo nga si Jesus Christ pero wala jud ta nakaila niya totally dead. Ana dayon. Mo to pasalamat ko sa Ginoo nga tungod ni Brother Glay, nakaila ko sa Ginoo, siya nagpaila-ila na ko sa Ginoo. Dayon, year 2017. Okay. Okay, thank you kayo sa inyong wonderful na mga testimonies, ba? And we thank the Lord kay lain-lain gitag mga testimonies kada usa, no? And way makalop bisag sa kinsa pay masulti way makalupig sa itong mga testimonies kay lain-lain matag testimonies sa Ginoo. Nya, sunod na question. Ano kay bawang tanan? How did you fall in love with each other? How did you fall in love with each other? Kasi may ginahan mo, answer na question. Ay, kulay. Kamuya, Bisaya eh. Yun sa rinyo pag fall in love sa to-sa. Kana. Okay, how did you fall in love with each other? So, ang gusto na ako makadungog una si Ate Celine. Let them know na gusto ba? So daga naman nakaibaw nung nga nagkailami ni Brother Glay. Nga gipares mi sa kasal sa iyang cousin. Sa first namong kailan niya, first namong nagkita mi niya sa Gaysano Mart kung asa nagtrabaho iyang cousin o akong amiga. Nakana kong gwapo siya. Pero ako ba hindi pangaya sa Ginoo no nga Lord nga makita mayon ta Lord nga hatagan kog lalaki nga dawaton ko pero totally bakit siya gihatag sa Ginoo no? Asa man? Kay taas go. Wala na ya. Bunguton. Bunguton eh? Oh, before. Bawkilo. Dayon. Bawkilo po. Kasi ba yung ito? How did you fall in love with each other ba? Moto nakakita na ko niya dayon. Na naman yung cousin nga. Regards ba yato si Glenny mo? So ako'y nangitag way. Nangayo ko number, nangayo ko sa iyang igagaw, nangayo ko number niya. Ya, syempre ako, single. Daghan ko kay kong load. Mangita ko pagi para makuha siya. Ay nga na, gito yun ano? So, this automatically goes into the next question. So, ang pinakauna giday na fell in love with ikaw giday si Lino. Kaya, ikaw, Brother Glay, na fell in love ba dito sa ni Sister Celine yun? Yes. Yes, sige ka, no? Wala. So karon, kato, mo naman to, nakita naman nato ang ilang courting stage. Nakabaw na ta sa ilang mga panghitabo kung sa una pa na time. Karon, niri na sa ta sa pinaka-importante na part, karon, which is their marriage. So this is a bit serious na gamay. Hala. Karon, so pila pa ka weeks, no? Na pila, or 1 week naman, di ka, no? Pila na ba ka days na married mo? 10 days na mo na married, no? And 11 days. I do believe kayo sa kadugan na ninyo na you're with each other, together with each other. So
nothing changed, no? And there's nothing that changed, diba? Mauraga po ninyo, inyong na pamati, mauraga po ninyo na nakita. So, before we go into the next part of the questions, no? Before we go into the next part of the questions, ako lang i-ask, for the 10 days na you're both husband and wife, how was marriage so far? Isa mo nun. Gray, how was marriage so far? Unsa ang karon nakasal na mo, unsa man imong na pinati sa pagkakaroon? Payon niya kuan. Ang Panginoon di ay dili siya lalim. Ana ba di siya lalim. Pero isod man ang Panginoon pero sayon kung naa kay Kristo. Amen. Amen kayo. So karon Glay, tungod kay ikaw ay nagtabago na. So this question is for you, Gid. So, what is a godly husband for you? Unsa ning ning bana na naay kahadlok sa Ginoo ba? What is a godly husband for you? Ikaw unsa may tan-aw nimo unsa man ang husband na naadyo pagtuo sa Ginoo para nimo? Everyone listen ha mga youth. Unsa lang godly husband, meaning ang husband na tuo sa Ginoo, unsa lang para nimo unsa nang tao na unsa lang husband, unsa lang partner na naay pagtuo Kristo sa Amen. Nindot kayo kung ano to yung kutan na unsa lang bana nga naipagtuos mo ako. So nindot kayo mga bana na naipagtuos mo kay asawa. So ano na kang mag-encourage kaniya kay automatic naman siya nga dili ta perfect, so sayop kita. So importante mo siyang i-encourage kabahin sa pagbasa, kabahin sa pagpadayon sa sa ministry, pagsimba pareha sa mong sitwasyon karon na inanglan. Ay times nga bago pa mami nga kasal, na times nga mabalik niya itong sa una ba nga masuko na sad ko kay mawala gi ana kasal na nun ta, ani na nun ta ana ba. Mas nindot jud nga kuan magdinasigay ba sa usag-usa nya mutubo gid atong relasyon tas Ginoo mo gid. Amen. So para nimo giday Brother Glay, usa ka bana na naagi Ginoo or godly husband gid is na katuman gid sa kabudot ng Ginoo, di ba? Mo giday mo, di ba? Sakto giday ang iyang gingon. Mutuman gayud sa kabubot ko sa Ginoo ang usa ka godly husband ug naagi Kristo sa iyang kinabuhi, di ba? Sakto gid. Karon, ari sa tasay kay Ate Celine. How is marriage so far? Sa napo kadlaw na married na mo, na you've been called already Mrs. Jocelyn Dempaso. And follow-up question, Anna, what is a godly wife for you? Unsa man ang usa ka babae na naay Ginoo, usa ka asawa na naay Ginoo ba para nimo? Yeah. Sa 10 days sa 11 days nga married me ni Brother Glay, grabe jud kay ang Ginoo kay na-joy trials sa among relasyon. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga always nagpa-remind nga be patient. Bisan pa man sa mga sitwasyon na amang yun ay mga circumstances nga dili mo ka-okay, pero ang Ginoo nag-remind nga be patient, submit to your husband. Dayon sa kuan pas as a godly sa naay pagtuo sa Ginoo as kuan grabe kay siya kay nahigugmaon
Gabi kay ang Ginoo no, kay may gugmaon. Gabi kay ang paghigugma. Gikan niya, then imo pa jud i-share sa uban. Nya as a wife, siya always remind nga, be patient lang, submit to your husband, bisan pa man sa mga kuan. Nagdabi jud kay Ginoo kay sa iyang gingon pa siyang pulong sa Corinthians 13 nga, love is kind, love is patient. Bisan pa man sa may mga sauna, mabalik ang fast. Kuan na gyapon, kadayon lang. Sa Ginoo ra gyapon ta. Nagsentro gyapon ang Ginoo. Sakto kayo lang ingon ba na? Natoy quote ba na gaingon na ang usa ka rope, kabanta ka ng rope or ka na pisi. Kung duha ra ka pisi, kung duha ra ka knot sa pisi, di ka siya ligon. Pero kung tulog ang knot ana, ligon gid siya. Ang katulog pag na knot, ang Ginoo pag ligon gid, di ba? Ligon gid ang atong relationship kung naa ang Ginoo sa sentro niini. And tungod kay di man nato makalimod na naagi kita wag na conflict, mag-away-away man kita. And it's known na naagi conflict sa usa ka marriage, sa usa ka relationship. So, ang question dere is how do you work out conflict? Kung saan ninyo pag-resolve sa inyong mga away-away, kung saan niyo kisa may makatubagan na. Sisilid. So ang resolve ra gyud ana no. Kay gingon man to sa Biblia nga. Nalimot ko sa verse nga, once magnaay conflict or mag-away, dili pa abtan og gugma. So dapat magstoryahan na imong duha. Mao na siya reason nga no magdugay mo, labi na ang sentro ang Ginoo. Boy always be mindful. Any more things that you would like to add, Brother Glay? Kanang kapuno pa nimo sa iyang giingon ba? Ba na mong kagag. Gi. Unsa bay mapuno nimo sa iyang giingon ba? Mastorya man gyud tagi. Kung sa kung mag-away mo, unsay mga ingon, unsay mga buhaton ninyo ba para may resolba inyong away? Unsa man nakay mapuno ana? Pagabi. Dati nakita po ni kami. Pagabi ay kanang kuan. Gamay nga kuan hindi mo siya matawag og away. Ako gragod siya kuan kanang advice ba. Gawi ko mo advice kay expect niya nasuko ko mo na ba. Ako siyang istorya ko gawi ko mo advice niya. Di ko matubang niya. So takilid ra ko ana niya. Naragod siya gud niya. Ako na nako nga hilom na kaya ana. Sige rin po istorya na ano. Padayon niya po ng istorya na discuss. Padayon niya po. Matulad nga makuhan. Pero ang ending, mabot ko sa kuhan. Sa pulong sa Ginoo. Basa dito. Yan na, mahuma na. Mao nang end. Mao na end. Dili na siya mabot o ka ng kuhan. Dili na siya mabot o kuhan. Sakto gid kay listo kay mag-build kag hatred or kang kasuko sa imong heart ganin ya labi na mo sa relationship. It's toxic and makaguba gid sa inyong adlaw gid ba. Dili lang nga naguba kita na ninyong hitabo inyong marriage. Tungod yan na ang sunod na question, follow up question ako ni is medyo tungod kay para may resolve ni gitawag na conflict sa matagusa natay gitawag na boundaries, di ba? Kakuan mo na ka ng boundaries or ka ng mga sample diri dapita di pa kita mo ng fence nanay boundaries. So sa inyong relationship unsa may kanang gibutan ninyo na boundaries ba sa inyong marriage, sa inyong relationship na kung mo go beyond mo ana lagi sayop gid na siya para ninyo. Like for example, pareha sa amuha sa balay naman may gitawag na sa balay, sa mua, labi na ako manghod karon, ang manghod, nagsugod-sugod na magpamuyab, bayab naman siya. Niya, among boundary na gihatag na mo niya is, no, sa balay, kaya gid sila pwede sa living room, di sila pwede mga kwarto, silang duha sa iyang uyab. So yan na strict to Miss Balay. So,
Sa inyo ha, unsa may kanang gitawag niyo, unsa may giset ninyo na boundary isip usa ka Kristohan nun para kuan ganin niyo ma-keep ba ninyo yung marriage, para ma-enjoy ninyo yung marriage but within the boundaries of those that ninyong giset ba. Unsa may mga boundaries ninyo ana? Unsa may unsa may kanang mga rules na dapat niyo sundon ba sa inyong marriage? Unsa yung mga dapat, kung sample, dapat dili pwede mag-chat sa laing laki, di pwede mag-chat sa anak, mga rules ba, mga rules and regulations ba na kung mo go beyond ka na out, sayop na di na ka pwede support na jukuhan ng anak ba. Unsa may rules ninyo isip ko sa katuan? Sa mo alang both wala man walay gibawalan nga dili pwede mag-chat or understood na as husband and wife balo na ka sa imo. Parang ganang responsibility. Oh, responsibility niya. Wala may boundaries. Wala man may boundaries pa. Gawa siguro kung ibalang na sa siguro na nimo kung like for example na siya ka-chat lain mga work na sa ako lang na ko instinct nga murag na something niya anak pero wala may boundaries. Sa una, Sa una sige. katungkuhan sa tong pilit pila basta katong pagbata or dugay na ta ay times nga maglabot sa cellphone ba. Pero nadyo ko yung masabot ko niya na karon nga merit na nawala na to siya pero pasabot na niya na magana ko ayaw ra manglabot sa akong cellphone kay naamantay ta sa tagsa nga cellphone niya. Cellphone naman ang boundaries bro. O namin tagsa nga cellphone niya. Tawag na. Ako siya gipasabot kabahin sa lugar sa ako asad ba. Ako siningnan niya. Ara ko kuan ni artist magugod ano ba. Kay wala ka kailan din sana sila ano ba. Kailan din sa akong ka-chat. Sali ka na ako. Dugay. Automatic managod ko. Buhat ka kuan. Like nga to pero wala naman. Uma naman. Makita siya gwapo. Uma na. Okay ko na, it all comes down to trust with each other ba? Ganito na you trust with each other with ba? With ka na mga ngana na part ba? Manang wagi ka na makikita na to ba na ang kanang gina boundaries wala kay na lang gina boundaries ba? No? Celine, it's imo ni na question. Unsa may opinion nimo sa gitawag nila submission sa usa ka wife sa iyang husband? Unsa may submission nimo? Unsa may opinion nimo sa kanang submission o pagsubitar sa imong bana? Para sad nako, naamo sa nasa Bible kay gi-counsel man ni nga need ka mo submit sa imong husband. Dayon, para walay gubot, submit na lang kaniya. Isalig din mo sa Ginoo para walay away. Pero pagkatungod mo na Celine, first time ni mo na burakad na lain na. Wala man? Wala. Sige lang po ga-submit niya. Siya may sige storya na ko, naminaw rasad ko niya. As long as di makadaot. Mundo ka na siya paminawag ba kay recently ko yung matanawon sa social media, bisig asa pa mga kuan. Makita na gini mo kanang gitawag nila pagsuot sa feminism na i-empower ang women. Kasi di na sila matuman sa ilang mga asawa. Kaya makita ba gini mo sa social media tamak-tamakan lang ang bana. Tamak-tamakan lang ang bana sa babae. Makaingon ka ba? Ako ana, mura na magdakong disrespect na nga na ba? Na wala na ikuan ba? Wala na ikan nang gitawag na wala na yung respect, wala na saktong paminsag ba ilang mga gipabuhat ba? And it's good to hear ba na nagpadayon gyapon ang biblical values ba na gitudlo sa Biblia sa inyong marriage, which is ang anak na part ang pagsabita sa wife sa imong husband o ang pag-husband loving
her wife ba, no? Naagapon na siya ba, and it's still alive, and it's still makita good. Pero mabuhat ang mga natanagod kung naa ang Ginoo. Na ang Ginoo sa inyong relationship. Kung wala ang Ginoo sa inyong relationship, di maginatang na mabuhat. Di ba? Oh, na magin maabot magin na pride and nakita. Una, akong next na question ni mo, Glay, kay kita mga laki, husbands, kita man ang lead sa itong family, or kita may magdahas sa itong pamilya, masaan ni mong pagdahas sa imong future family with Celine? Una sa tanan, bigid mo biya sa pagpangalagad. Maura na, wala nilain. Maura na. Ang kuan, ang tagaan, matag ang kuan, ang Ginoo, amo. Maura, walay laing dagan na hinabuhi ng pagpangalagad. Maura gid. Wala di laing. Dito eh. Maura gid. Wala di laing. Maura gid ang kuan. Usab ang dili dagan sa kalibutan. Dagan sa kalibutan. Mao man na inyo sila ganyan. Nakita man ako sa kuan. Sa yung maguwang. Kuan. Baito ng kuan. Init ko init ko. Ingon na. Di na masimba ana ba. So pagbuhatag lain nga tuwa nga ingani una to pagdala. Ana ba? Na mas iduol ni mo imong pamilya sa kuan sa Ginoo. Dili masad ikon ako ra peswan siya masad. So automatic na siya. Flow ra na ang kuan sa Ginoo. Kung saon niya kaya ang Ginoo may mo lead. Ora na. Sa tugay mo gingon na Maglay na ang pinakaunang gyud buhaton nimo is mosabitar gyud kas Ginoo gid. Sabitar gyud kas Ginoo gid. Before you can lead your family, you must first submit to Christ. Diba? Kung di ka ba mo submit or dili pa ka mo submit sa ni Kristo gid, listo jud ka lead sa mga family gid. Wala gid. Munang dagan gid mga palpak na marriage tungod kay wala man sila ni sabitan ni Kristo. Wala sila ni sabitan ni Kristo. Munang mga hitabo, dagang single mom, dagang mga broken families tungod ang mismo ang number one ang father ba wala gi Kristo sa iyong kinabuhi. Munang importante gayud na nagi Kristo sa iyong kinabuhi gid ba sa kuan gid. And karon nakibaw naman tahan na wala gid atong basihan gayud sa atong pag-lead nato sa atong family ko, di ba? Wala gid. So karon na may youth na ano man sila diha, naminaw raman sila diha. Karon, what is your advice? What is your advice to the youth and to the young men out there ba? Sa labi na kami, di man na to kayo, labi na ako, labi na sa akong mga kauban din, mga youth, at maabot man sila sa punto na pareha sa imong nagian karon Glay na you're in marriage now, mga inyong nagian. What is your advice to them? Or unsa may advice nimo namo ba as mga labi na ako single o kaning mga kuan? What is your advice? Advice na sa kuan. Mga sa tanan ni babae laki. Laki lang. Lalaki sa mga lalaki. So advice na ko sa mga lalaki nga mga youth kuan jud. Unaha jud ang kuan. Unaha jud ang Ginoo. Kay kung dili nimo unahon ang Ginoo, palpak yung desisyon. Desisyon ka kuan. Imbis musimba ka mo ana ka. Adto sa kog imol, ana adto sa kog kulon. Palpak ikabot nimo didto. Mao na siya palpak gyud ko. Palpak ang desisyon sa usa ka tawo. Kung wa kay Christ, mao jud na. Kay katong kuan ingon sila nga kanang mga kiniagi ko katong paghuman sa mong kuan, share ko ni sa kuan
i-share ko na dire katong nagian ako. Samot na si Dongski. Kaya wala man ka. Brad mo share ko brad kabahin sa kon. Nya ni kabahan ingon lang anxiety or mga kuan ana ba o depression or kanang naisakit imong utok or mabuang ka ana ang tinuod nga kuan ang tinuod wala gina isulsulan ra ka sa kaaway ba paghuman sa mong merit unsay gisugo sa dautan sige sugo nga pahikugon ko kung wa kay Christ asa man ka sikwati ka sikwati ka pero mapasalamaton Japon mapasalamaton ko kay naay Kristo ba nga pagsugo niya to dili ka makatuman ba kay na ko mga barkada pud nga mga way Kristo squate gud sila bro naa sila kwarta na ay basta angayan na kwarta sikat ana ba pero tungod kay way Christ wa gid ka wa jud kay mahimo mo lagi na kung wa kay Kristo palpak imong kinabuhi mao ra gyud na ang istorya mao na kung karon dili tinud-anay imong pagpangalagad samot na sa mga youth o sa mga dagko na nga mga igsuon na to sa pagtuo kung dili tinud-anay dili genuine ang imong pagpangalagad ba kinahanglan karon pa lang karon ayaw na pagdaduha duol jud ayaw na jud pagdaduha jud kay ngano mao tay mahimo gud wa gyud mahimo ang tao kung way Ginoo mao gyud na ang kaistorya wa gyud mahimo kana kay ang katong mga youth nga na diri mga igsuon nga kuan gipari ka sa Ginoo para makadungog kag message nga imong nani ba kuan jud pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan kanang kuan seryoso ganang mong pagpangalagad sa Ginoo nya uban sa imong mga igsuon sa pagtuo nya nagpadayon sa pagampo sa matag usa nya ang tanan makalahutay nga makapadayon pagpangalagad sa tumbuhing Dios. Mao ra gyud na. Sakto gyud ka Brother Glay. And I'm proud to become your best man. sakto gyud ka Brother Glay. So karon sakto ang Ginoo gyud. So karon Ate Celine, what is your advice to the women, especially sa mga youth na babae? Unsa may imong advice nila? Isip pa sa ate nila, isip pa sa sa babae na ilang look up as their ate ba? Unsa may imong advice nila as sa mga youth ba, na babae? Nako sa tubangan ti. Akong i-advise sa mga youth ng mga girls, no? Ang first niyong unahon is pagpangalagad mo sa unahan ninyo ang Ginoo. Okay. Maabot ra gyud sa time nga ang Ginoo na imuhatag ninyo as a perfect husband. Or a good boyfriend nga na ay mahadlokon siya sa Ginoo. Ayo pagpili mo nga lalaki nga mahadlokon siya sa Ginoo ug matinud-anon siya diha nimo. Thank you kayo. So, karon we're nearing at the end na sa atong podcast. So, natay gitawag na fast track questions. So, kadayon ra kay ni. So, unahon na ko to si Glay. Fast track questions. So, pili ra ka sa ato ka ba? So, ako sugdan. Okay. Sa man Glay? Spaghetti or pancit? Spaghetti. Sliced bread or rice? Rice. Ice cream or halo-halo? Halo. Food or sleep? Food. Food Math is or life. Filipino? Pilipino. Ini, gipangutanan ni sa mga dato ba? Diploma or diskarte? Diskarte. Diskarte. Sige. Thank you, Glay. Thank you, Glay. Ikaw, sa Celine. Spaghetti or pancit? Pansit. Sliced bread or rice? Rice. Ice cream or halo-halo? Ice cream. Food or sleep?
slave. Math or Filipino? Filipino. Diploma or discarding? Diskarte. Sumara to, ang atong first ever intentional podcast with Brother Celine and Clay. And hope na bless mo sa ilang mga testimonies o sa ilang mga advices ninyo mga youth at mga young men diri o women. And we thank the Lord sa ilang faithfulness. And we also pray na nagpadayon yung faithfulness diya sa Ginoo. Nagpadayon ng inyong marriage, and may the Lord bless your marriage each and every day. So, let's pray. We end our Q&A session, our podcast. Abot Pasalamat ni o Ginoo sa panahon na imong gihatag karon na kami nagka-storya, halubilo mi ni Brother Clay ug ni Ate Celine. Thank you Lord na imo silang giusa lagad. Pinagi sa imong grasya. Diya kanimo. Buwang po Dios na tabangan mo sila, tagaan mo sila kusog. Ug ang tanan mga tao na nakadungog niining ilang mga responses, bless sila Lord ug makauna sila og tarong sa ilang mga buluhaton o Dios. Salamat o Dios na ikaw maayo kay ka sila mga tagsa-tagsa kinabuhi. Maayo kay ka sa among mga kinabuhi o Dios. Ug among iulit tanan dungog ug himaya diya sa buhing ngalan na si Jesus. Amen ug amen. Thank you so much Brother Gay. And thank you so much Ate Celine. And see you next time on